Pinupuri ka namin, Panginoon, pinasasalamatan, Panginoon. Sinataas ka namin, Panginoon, pagkat karapat dapat kang purihin, Panginoon. Karapat dapat kang sambahin, karapat dapat kang itaas. Patuloy kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Patuloy ka namin aawitan, patuloy ka namin itataas sa gawain ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa katapatan mo sa bawat araw. Salamat po dahil patuloy po kaming nakakaawit sa iyo, Panginoon. Patuloy ka namin malayang may taas, Panginoon, kahit saan man kami mapunta, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa mga tinig namin na inaalay po namin ngayon upang bigyan ka ng papurit pagsamba, upang itaas ka, Panginoon, upang magpasalamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng mga ginawa mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo sa araw-araw na nararanasan namin. Maraming salamat dahil ikaw ang Panginoon mula noon hanggang ngayon, Panginoon, ay nararanasan namin. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na nararanasan namin ngayon. Kung wala yung pagmamahal mo sa amin, Panginoon, hindi namin alam kung paano kami lalaban, Panginoon.
Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibigin mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka magkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibigin mo ako noon pa man. Kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibigin mo ako noon pa man. Pag-ibig mo ang nagbilang ng lahat sa dalangin ko, ako'y ibigin mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal ko, walang pinipili ang puso mo. Pag-ibig mo ang nagbilang ng lahat sa dalangin ko, ako'y ibigin mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal ko, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibigin mo ako noon pa man. Ibigin mo ako noon pa man. Ibigin mo ako noon pa Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po sa pagpapaalaala, Panginoon, na napakadakila mo dahil iniibig mo kami, Panginoon, mula noon pa man. At inibig mo kami, Panginoon, kahit ganito kami, Panginoon. Kahit napakarami namin kasalanan, Lord. Salamat po sa pagmamahal mo sa amin. Salamat, Lord, dahil ito yung tapat sa amin na kahit kailan ay hindi nagkukulang sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, dahil patuloy mo kaming inaabot, Panginoon. Kahit punong-puno
lalong-lalo na po, Lord, sa gawain ito, Panginoon. Dalangin po namin ang pagpapala mo sa bawat isa, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga taong tumatayo dito sa harapan, Panginoon, upang magpahayag ng mga salita mo, upang ilumil ang kabutihan mo, Panginoon. Salamat sa kanilang buhay, Panginoon. Dalangin po namin na pagpalain mo sila, Panginoon. Sa aming mga pastor, Panginoon, ikaw ang patuloy na mataas. Mula kay Pastor Randy, Pastor Nabi, Brother Johnson, Brother Hill, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magbigay sa kanila, Panginoon, ng kalakasan at katapangan, Panginoon, na patuloy na mahayag ang mga salita mo, Panginoon. Dahil doon kami lalakas, Panginoon. Doon po kami kumuha ng pang-charge, Panginoon, upang labanan ang tundong nakakapagod na ito. Maging ilaw kami sa mundong madilim na ito, Panginoon. Maging asin kami, Panginoon. Mag-iba kami, Panginoon. Magtingting kami, Panginoon. Pagkala sa amin ka sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Tinataas ka namin, Lord. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, at pinapupurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun, mga kapatid, tunay ngang nakaka-bless na umawit sa ating Panginoon dahil patuloy yung paalala niya na kahit nakakapagod dito sa mundo, ay yung pagmamahal niya ay umaapaw. Amen po ba? Napagod po ba kayo sa ating pag-aawitan? O sige, magmaramdam naman tayo. Isang set na ulit. Ayan. So, umawit naman tayo magkamustahan, magkamayan. Awitin po natin ang puso ko'y masaya. Ayun mga kapatid, isang mapagpalang tanghali na po. Maga. Ayun, isang mapagpalang tanghali sa bawat isa. Tayo po ba na-bless sa pag-aawitan natin sa ating Panginoon? Amen. Hello, parang ang unti lang yung na-bless. Tayo po ba na-bless sa pag-aawitan natin sa ating Panginoon? Amen. So ayun po, isang linggo nagdaan na patuloy tayong pinagtatagumpay ng ating Panginoon sa bawat isa na kinakaharap natin sa everyday routine ng ating buhay. Salamat sa Lord at patuloy nawa tayong lumago spiritual sa spiritual na pamumuhay natin sapagkat yung mga bagay na yon ay ang magpapatibay sa ating mga buhay pag tayo ay dadaan sa mga pagsubok, mga suliranin. At saka bago po pala tayo dadako sa verse, welcome ko po ang ating kapatid sa gawain ng ating Panginoon sa buhay po ni Sister Jana, na kaibigan po ni Sister Danica. So ayun po, praise God po. Ay, meron pa. Si Brother Asher ba? Asher. Si Ayun po, Asher. si Brother Asher at saka si Danilo. So ayun po, friends ni Dandan. So ayun po, praise God, dahil hindi po ito nagkataon lamang, bagkus ito yung simula ng ating pagsasama sa ating Panginoon, sa gawain ng ating Panginoon. So ayun mga kapatid, dadako na po tayo sa ating verse po sa 1 Peter 2:24. Ayun po, magsiunahan na po kayo. Ayun
Ate Phil, nababasa na po. Pag gusto mo na ni Ate Phil. Mukhang ready nata si Janet. Gaganon-ganon din siya. Ayun tayo. Naminig ko si Ate Z. So, ayun po. Paguna po tayo ni Sister Z po. Praise God. Kay Lord po ang papurit pagsamba. Muli po ako nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Una po sa araw-araw niya pong pag-iingat sa amin, sa po ng aming mga pamilya. Salamat kay Lord dahil sa apo-apo na blessing na nare-receive namin, sa pagpoprotekta niya sa amin, paglayo niya sa amin sa anumang mga sakit at karamdaman. At ito naman po sa unang Pedro 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasal niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa magitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. For me po, nagre-reflect po ito dun sa ginawa po ni Lord, ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, na namatay siya para sa kasalanan natin. Kasi maliban na lang na mamatay si Lord sa krus, yung kasalanan ng sanlibutan, yung kasalanan ng mga tao ay hindi mahuhugasan. Kailangan ng equivalent sacrifice, which is yung pagkamatay ng Son of God na si Jesus Christ. Kaya naman po dahil namatay na po siya sa krus, kailangan po i-claim na rin po natin na sa pamamagitan ng mga sugat ni God ay pinagaling na tayo. Lalo na po kapag nagkakasakit po tayo, alam po natin yung nararamdaman po kasi natin yun parang mabigat yung pakiramdam mo, may sakit ka, may lagnat ka. Pero lagi po natin i-remind sa sarili natin na si Lord namatay siya sa cross ng Kalbaryo. Hindi lang para hugasan yung kasalanan natin, kundi para tayo ay pagalingin na rin. Kaya nga, di ba sabi dun sa Bible, si God ay God of healing. Siya yung nagpapagaling sa bawat isa sa atin. Ang kailangan na lang natin na i-claim natin na sa mga latay ni Jesus ay tayo ay magaling na. Kay Lord po yung papulit pagsamba. Praise God. Meron pa po ba? Or lalako na po sa John Hill daw. Sino mga pinagaling? Verse. Ano to? Maganda ng sinasabi. Pinasal niya ang ating mga kasalanan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasal niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sulat, kayo pinagaling. Yan nga, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ginawa niyang lahat upang tayo maligtas kasi kung walang gagawa nun, wala na tayo sa mundo nito. Kasi wala na rin tayong pag-asa. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, gumawa siya ng paraan. Ibinigay niya ang buktong na anak upang tayo makalapit pa ulit sa Diyos at maging malinis ulit tayo sa harapan. Yun lang. Praise God. Mother Johnson. Yes. Nene. Si Nene daw. Nene mo na. Nene. Nene. First Pedro 2 verse 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, binasal niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Ang pagkakaintindi ko po sa verse na to is, si Lord po, siya po yung naging way po natin na para po yung mga kasalanan po natin mawala po, and pinubos niya po ng kanyang dugo
ang ating mga kasalanan para po ang kalooban po sa atin ng Diyos ang mangunguna kaysa po sa masamang mangyayari. Ako na lang. Ako na lang. Nasa akin yung mic eh. He himself bore our sin in his body on the cross so that we might die to sin and live for righteousness. By his wound, you have been healed. Ito ang makapagandang verse na to eh. Pero, pag kiniklaim po natin yung word na to na by his wound, we are healed. Dapat may pasamuhin muna natin yung sentence na sa ibabaw. Naiintindihan ba mga kapatid? Bago natin i-claim yung you have been healed, dapat muna na-apply muna natin yung nasa ibabaw. Dapat alam natin at naiintindihan natin na yung kasalanan natin ay na kay Kristo at pinako na yun sa krus. So that we may die to sin. Yung kasalanan natin, patay na. Kung naiintindihan natin yung nasa ibabaw at mamuhay tayo ng righteousness, kaya natin i-claim tong by His wound we are healed. Kung anong sakit natin naramdaman ngayon at namuhay tayo dun sa ibabaw, pag kinilaim natin yan, mas powerful pa siya. Mas may effective pa siya sa buhay natin. Pero pag hindi natin na-apply yung sa ibabaw, yung word na to is parang libro lang na binasa. So, mga kapatid, dapat muna natin tindahan yung sa ibabaw. Madali lang po intindihin po yung sa ibabaw. Intindihin natin na yung kasalanan natin, ipinako na sa krus. Hindi lang isang kasalanan, kundi lahat ng kasalanan mo. Simula nung isinilang ka, hanggang sa kukunin tayo ni Lord, yung kasalanan, lahat ng na yun, ay binayaran sa krus. Pero hindi ibig sabihin nun na mag-excuse na yun para gumawa tayo ng kasalanan. At mamuhay tayo ng righteousness. Madali po mabuhay ng righteousness. Sabi nga ng mga propeta, kung ano yung gusto mong gawin sa'yo, gawin mo sa iba. Gawin mong magbigay ka, magmahal ka, yun babalik sa'yo, pagmamahal din. So doon makikita yung righteousness. Ito, marami po ako na-experience dito na by His word. Sometimes, kaya ako, nung few days, kahit may sipon, lagnat ako, pumapasok ako. Sabi ko, Lord, pagalingin niyo po ako. At hindi lang ako parang sigurista din ako bago kumalis sa TV. Pag-pray mo ako please. Sa mga pakiramdam ko, kailangan ko pumasok. Dahil walang gagawa sa opisina eh. Ako lang yung may motor kaya mag-biyahe. Kaya sometimes pag may sakit tayo, huwag tayong mahiya lumapit sa leader natin, sa pastor natin, sa member natin, sa group chat natin. Sometimes nung nasa New Manila ako, lagi ko sasabi, guys, pray niyo po ako. Masama po pakiramdam namin dalawang mag-asawa. Nagsisend po ako ng ganun kasi alam ko dinidinig ng Panginoon yung panalangin ko. Pero mas maganda pag marami yung nagpipray. Kumbaga, parang ganito yun eh. Pag nagpray tayo, pag isang tao lang salita, pwede ba di ba nakikinig tayo? Pero pag marami, parang, sige, sasagutin ko kasi parang pwede mo, pressure, napipressure ka na eh. Pag marami nakikipag-usap sa'yo. So, ganun din po sa prayer. Napakasarap po itong verse na to kasi ito po yung magandang i-claim pag may masama pakiramdam mo. At hindi lang po yun by literally ng wound na physical po Sometimes emotional, sometimes spiritual. Yun, lagi ito nagagamit. Sometimes emotional, nagagamit ko to. Lord, may pangit po sa feeling ko po. Hindi po to maganda. Saka hindi po ako komportable. Hindi ako secure sa buhay ko pag may parang emotional problem po ako. Please heal me. So, ito po yung mga verse na to. So, yun lang po yung may add ko at may sasabi ko po sa 1 Peter 2:24. So, purin po ang Panginoon. Meron pa po ba?
Ayun, murin po ang Panginoon sa sa salita niya po dito sa kanya pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugang kayo'y pinagaling. So ayun po, ito, napakasarap po i-claim ng salita na to dahil syempre 'di ba, yun naman yung favorite natin, yung claiming ng reward, yung mga yung pagtanggap ng mga biyaya. Ayun, salamat sa Panginoon dahil sa pamamagitan po ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo nung time niya, natubos po yung mga kasalanan natin. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi na po ako dadaan pa sa mga pinagdaanan ng mga nasa Old Testament na kailangan ko pang mag-alay ng mga malilinis na hayop katulad ng mga tupa, ng mga dove, ganyan. Salamat sa Ama dahil mahal niya tayo, binigay niya sa atin si Jesus na tanging magiging tagapagligtas natin sa mga kasalanan natin. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi sa buhay ko na dumaan, hindi ko akalain na magbabalik pala ako sa gawain. Hindi ko akalain na may mas malinaw pala na pagtanggap sa Panginoon. Hindi lang yung basta nagsisimba ako, nagpupunta akong church, hindi lang pala yun. Meron po palang yung acceptance na tinatawag sa ating Panginoong Jesus na maging maging Lord and Savior natin. Dati kasi mga kapatid, sa totoo lang, umattend po ako mula pagkabata ko na namulat na po ako na kasama na po ako ng tita ko sa simbahan, na lagi niya akong sinasama, naging daan po yon para makasama din namin sila mama, yung buong pamilya. Pero sa mga time na yon, hindi ko alam na na kailangan pala tanggapin ko si Jesus. Yun. Kasi nagpe-pray lang ako, nagpupunta akong church, pero hindi ko talaga mga kapatid naiintindihan. Ayun, salamat sa Panginoon dahil sa salita na to, dun ko napatunayan na totoo pala talaga. Totoo pala talagang kailangan nating tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi siya yung dumanas nito siya yung namatay sa krus. Siya yung tumubos sa mga kasalanan natin. Tapos isa pang napakagandang isama dun sa pag-claim natin dito is yung yung mamumuhay na tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Syempre mga kapatid, pag sinabi pong kalooban ng Diyos yun siya yung may likha sa atin. Ang gusto ba ng Panginoon, mapahamak tayo? Di ba hindi? Salamat po sa Panginoon dahil nasama po yung kalooban ng Panginoon sa atin, na mabuhay tayo sa kalooban niya na, wag na sa kalooban ng kung sino man, sa kalooban nating sarili, na pwede tayo mapahamak. At saka syempre, ayun, isa pa sa napakagandang i-claim, at ito po yung araw-araw kong kiniklaim, lalong-lalo na pag may mga nararamdaman tayong mga sakit-sakit sa katawan. Dahil yun, dumanas din po kaming buong pamilya halos ng tarangkaso at saka yung sa mga bata. Ayun, salamat sa Panginoon dahil eto, may kiniklaim po ako na ganito na sa mga latay at sugat ng Panginoon ni Jesus ay magaling na po lahat ng karamdaman. Hindi lang po karamdaman kung hindi mga problema, kundi yung mga sakit na mga nararamdaman natin na kahit hindi natin sabihin, alam po ng Panginoon yun na nararanasan natin. Ayun, thank you Jesus. Kasi kung pasaway si Jesus at hindi niya tinanggap yung prinapisi sa kanya, hindi niya tinupad, wala po tayo ngayon dito at hindi po natin nararanasan yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Yan lang po. Amen. Wala po. Pwede naman. Dito mga kapatid, itong verse na to para sa akin. Ito yung bibigay linaw sa atin kung bakit tayo born again. Kasi before sabi ko, anong religion mo, sabi nung may-ari ng lupa na to. Hindi ko na-defend kasi syempre hindi naman ako masyadong nagbabasa noon.
Hindi ako nakikinig. Ganun pa rin. Ganun pa rin yun. Hindi ka nag-ano, di ba? Hindi ka nagbabasa. Kumbaga napakalaking ano kasi na nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon para hindi tayo naliligaw at meron din tayong baon sa araw-araw. Then paano rin natin i-defend yung pananampalataya natin sa Panginoon. So eto, yung sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan na namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. So nung tinubos ni Jesus yung mga kasalanan natin, tapos in-accept natin siya. Once na in-accept natin si Jesus, wag na natin balikan yung mga bagay na ginagawa natin noon. Sikapin natin maging matuwid, although napakahirap. Sobrang napakahirap. Hindi lang magiging mahirap yung kung laging pinapakain natin is yung spirit natin or yung pinaka buhay natin bilang Kristiyano. Pero kung lagi tayo nakababad sa mundo, sobrang hirap talaga, di ba? So lahat naman ng bagay, mahirap kung hindi natin ipapractice. So, ngayon, yun lang yung may share ko sa verse na to. Ipapatotoo ko na lang sa inyo yung pinagdaanan naming na pamilya, na karamdaman, yung pagkilos na naman ng Panginoon. So, na-amaze ako kasi pag-prayer talagang may sagot agad. Na-try nyo na bang mag-pray tapos may sagot agad? Oh, di ba? Grabe, di ba? Ma-amaze ka pero may may pag-aabuso. Yun yung kumbaga doon ko napatunayan na yung prayer na pagsagot ng Panginoon is may hangganan din talaga. Sabi ko, Lord, nung nakaratay ako, nakahiga ako, Lord, na salamat, gagaling na ako sa mga pinagdadaanan ko ngayon na sakit. Ayoko ng ganito kasi hindi ako pwedeng mabakante ng ilang araw, pero kailangan ko talaga magpahinga dahil hindi ko kayang tumayo. Dahil sobrang sakit ng katawan ko. Sabi ko, Lord, wag mo nang patagalin tong sakit na to. Yun. After nun, mga ilang oras, guminawa ako, tapos sila Rodel, may mga gawa. So, since hindi talaga ako sanay na nakikita sila lang yung nagtatrabaho. Gusto ko kasi bumilis yung trabaho nila. Tumulong ako. Although nandun yung prayer na sinabi ko na, Lord, pagalingin mo ako. Sige, pinagaling kita, anak. Sumunod ka. Sumunod ka lang na hindi ko alam yung message pala sa akin doon is pagagalingin kita pero magpahinga ka. Pero ang ginawa ko, yun, nagtrabaho ko agad. Yun. Mas matindi yung nangyari sa akin dahil halos talagang mamanghiyak-ngiyak na ako sa sakit ng likod na iniinda ko. Hindi ko alam kung sa lamig to, alam ko kasi pag-aabuso rin sa katawan, kaya ingatan nyo yung sarili nyo. Although ako medyo may katawan ako, pero talagang pag tinamaan ka ng hindi mo kayang sakit, walang malaki o malusog na kalusugan para sa'yo. Pero nandun sa pagsagot ng panalangin, tapos pinalo ako ni Lord dahil sabi niya, humiling ka hindi ka naman sumunod. Kumbaga, ang ko doon is, pag humiling tayo, sundin din natin siya. Diba? Hindi lang tayo puro hiling ng hiling, wala naman tayong action na ginagawa bilang sa part natin. So, yun, sa bilang, yun yung aral na nakuha ko agad doon na huwag nating abusuhin yung relasyon natin sa Panginoon. Although napakalakas natin, lahat tayo malakas tayo sa Panginoon. Kasi nga sabi nyo, di ba, lahat ng prayer nyo may kasagutan agad. Pero, may limit yun. Kaya habang pinapanalangin nyo, kung ano man yung mga pinapanalangin nyo sa Panginoon, huwag nating abusuhin. Lahat yun may hangganan. Then, sa Diyos ang papuri dahil ngayon, nandito ako, malakas, nakatayo sa harap, at wala nang lagnat. Ano pa bang pinagdadaanan ko nun? Likod lang talaga, no? Likod. Ulo! Sakit ang ulo. Sa Diyos ang papuri dahil kahit matigas ang ulo ng anak niya, pinagaling niya pa rin ako. Sa Diyos ang papuri.
purihin ng Diyos, tayo naman po ay muli